Alright, nandito tayo sa loob. At nung pinaandar namin, di ba, apak brake lang, Sir Glenn? Yes. Andito pala And then yung ito yung start and stop button niya. Kaya pala iba yung kulay, nasa gitna, no? Para tayong nakalambo. Okay, Sir Glenn, iba yung hugis ng manibela niya, flat siya dito. Then, ang galing meron siyang pang-ikot dito na Sir Glenn. Ito pala, ma-select mo yung modes niya. Meron Yun, eco, normal, sport. Yan, ito. Oo. Yan, different modes. So habang tumatakbo ka, Sir Glenn, pwede mong palitan yung modes niya, no? Yes, pwede rin. Tapos tingnan mo, nakahiwalay. Ang galing. Tapos ang elegante ng mga leathers niya. Then dito talagang stitch talaga, oh. So hindi siya plastic lang. Tapos dito rin, oh. Meron siyang stitch. Ayun, oh, malambot siya, soft touch siya. Then hindi ka ba nahihirapan sa pagcambio dito, Sir Glenn? O... Hindi naman kasi gaganito mo lang siya. Gaganon mo lang. Step on the brake mother. Yan, so gaganon mo lang siya. Ayun! Brake na. Pag magpa-park ka naman, pipindutin mo lang. Pindot lang. So dito, Sir Glenn, hindi ba naiikot itong... Yan, naiikot din siya, brother. Naiikot? Oo, ito. Ayun! Naiikot din siya. Ayun, no? Oh, Yan, galing. bago. Pang ano siya, no? Pang maps, no? Mhm. Pwede rin siyang i-connect sa cellphone, Sir Glenn, yung Apple Yes, CarPlay. pwedeng, yes, meron din siya Android Auto and Apple CarPlay, meron din siya. Pero ang pinaka gusto kong features niya is yung kanyang 360, napakalinaw kasi ng 360. Ay, oo. Yan, nga, napakalinaw. camera Maliban doon, halimbawa, kailangan mo makita yung kanan mo dahil may nakikipag-gitgitan sa'yo o nakikipag-unahan. Lagay mo lang, makita mo na yung sign. Nakokontrol mo pa rin. Tapos, up to the centimeter lalabas. Kung ilang centimeter kakadikit. Lumalabas din siya kung ilang centimeter. Yun ang kinaganda niya. Harap naman yan. Yung rear. Oh, syempre, sa Halika likod. mo rin yung front. Left and right naman. Left. Ito yung right. Ito yung para sa akin pinaka-best feature niya. Napakadali sumingit. Napakadali lumusot. Itong Because rear of view this. mirror mo, Sir Glenn, ito ba yung pagka merong nasisilaw Meron din. ka? Meron, nagdidim ba siya? Auto-dim. Yeah, Okay. may auto-dim din siya. Ayun, oh. Tapos meron siyang lagayan ng salamin dito. Yes And po. then, paano binubuksan yung ilaw niya, Sir Glenn? Ito lang, Pipindutin. soft touch lang soft siya. touch lang. Ang galing. Kahit hindi mo tamaan actually. Ang galing mo na. Ang galing, ah. Ano pa yung favorite mo dito, Sir Glenn? Ang laki nung lagayan Siyempre, niya, oh. sport mode. Paano binubuksan? Hindi, inangat lang Ay, siya. nangat lang. Inangat yun. lang. Siyempre, sport mode ang pinaka-favorite ko dyan. Wow. And madali din i-control ang aircon. Ang pag-control mo ng aircon, swipe mo lang right para lumakas. Swipe mo left ganun para lang. bumaba. And then, ganun din naman yung Yan, temperature. entry lang yan. Up, down lang. Makokontrol mo na. Nakasagad pala tayo, Sir Glenn. Ganon. Yan, pag nakabukas ang engine, ganyan lang ang tunog niya. Kaya nga, sobrang tahimik. Tapos, meron din siyang yung tire pressure monitoring. Meron din po siyang Oh. TPMS. Okay. Meron din siyang lane keep assist, meron siyang ADAS o yung ano bang tawag doon? Cruise control. Adaptive cruise control, meron din siya. May nakikita akong imahe doon, Sir Glenn. Meron siyang 30, 0. Ayan, meron din siyang head-ups display. Oh. So, Ito pala makita yung mo yung purpose speed noon, mo. Sir Glenn, no? Akala ko lagayan ng ulam. Ang galing. Sa loob, wala ako halos ma-upgrade eh. Kasi okay na eh. Full pack na siya eh, no? Full pack na nga. Saka ang ganda ng leather, yung upuan. Sir Glenn, ito, nilagay mo lang to, di ba? Ito lang yung Ayan, dinagdag ko lang. upgrade mo yan. Ito lang yung upgrade ko. Meron siyang parang Headrest bucket seat ang tawag dito, di ba? Para pagka na-go off-road, di ka tumatapon, no? Yes, Saka ang meron lapad po. nito, Sir Glenn. Oh, yan, Dalawang ito yung cellphone hawakan yung mo. pwedeng mag-charge ng... Mag-charge. Wireless charging. Ayan, subukan natin. Wala pala yung cellphone ko, nandun pala. Ayan, dahil papatong mo lang dito, mag-charge siya. Yes, apo. Then, ang ganda. Then, dito, minimalist lang yung design niya, pero ano siya, kapaki-pakinabang kasi nalalagyan mo ng gamit dito. Then, meron pa siyang lagayan dito. Yes po, pati dito meron din siya. Kumusta naman yung Side. sound system niya, Sir Glenn? Maganda Satisfied? rin, maganda. Compare ko sa other brands, parang better to. Better to. Better to sa ang sound system niya. Wala ka bang ibang i-advise, Sir Glenn, bago natin i-test drive yung sasakyan mo? Steady throttle ka lang muna kasi sa totoo lang dahil EV siya or hybrid siya, medyo sumisibat siya. So una, electric muna yung sisipa pagka intro, no? Yes, pag mabagal ka electric Pag mabagal. siya.
Pero nagbabattery pa rin siya, Sir Meron Glenn, pa rin, di ba? meron pa rin. Oo. Kasi kung hawakan mo yung manibela, wala naman vibration. So, ibig Hindi, sabihin, naka-start engine yan. Ay, hindi, nakapatay pa lang ngayon sa Oo. battery tayo. battery lang Naka-battery siya. pa Ang rin galing, tayo. no? Tipid na tipid talaga. Nag-generate din siya pagka umalis na tayo. Pag umaandar, pag nagpreno ka, o kaya bumitaw ka sa gasolina, may regenerative braking siyang tinatawag. Nare-recycle pa yung power. So, Sir Glenn, saan nyo ba madalas ginagamit? Kasi paborito nyo to eh. Saan ba madalas na napupunta tong sasakyan? Mostly, daily drive, Pang daily mo and pala tsaka to. for business. Yan, kasi usually, negosyante tayo. Meron tayo talaga minsan na kinakarga. At the same time, ginagamit rin namin to pag nagpa-practice kami sa racing. Ito yung ginagamit namin. Pang racing din? Hindi, practice, I meant, pag ito yung pickup na kinakargahan namin for okay. racing. Kasi nalalagay ko dito yung aircon. Akala ko siya kakarera tayo dito eh. Pati pwede rin kaming mag-init ng tubig. Sa bagay. Kasi meron siyang sariling outlet siya. Up to 7 kilowatt ang kanyang outlet. So madalas sa road talaga siya? Road. City, Road. Pero pwede ba namin siyang subukan ngayon, Sir Glenn? Sa off-road. Pwede rin. Sure. Sure, but hindi. Sure daw. Sure. Okay, let's go. Alright, Sir Glenn. So, apak sa brake lang and then drive. Drive. Yan. Ayun, meron palang tagdig. Mga ganun pala siya. May lock siya and then... Yan. Okay. So, ikot lang tayo. Apaka-smooth. Umaandar na ba siya niyan? Yung engine niya? Hindi, no? Hindi pa? Hindi, joke lang. Maandar na. Galing. Ang tahimik. Tas, ang gaan ng manibela. Parang sa isang pickup mo rin. Tapos, Yan, ganun ayun, lang. meron siyang dalawa. And then, ang liwanag, meron pa siyang guide. Oh, napaka-clear. Ang ganda ng backup camera niya. Napaka-clear. Ang gaano, ganyan lang yung hawak ko sa manibela. Sobrang tahimik, ang smooth. Kulang na lang matulog ka habang nagdadrive. Huwag naman. Ayun, ganun lang. Ayan. O nga pala, Reed, ngayon naka-eco mode tayo. Or in eco mode. Ayun, ba't ganun? Parang laruan. Parang bomb car, no? Tahimik. Bagay to kapag gustong matulog ng passenger mo, nagpasundo sa'yo. Wala siyang maririnig at mararamdaman. Tapos yung pag-atras, agad-agad nagre-response yung rear camera natin. Yes, responsive siya. Hindi siya delay. Tsaka kita mo rin yung paligid mo. Automatic yan. Kasi hindi mo na Tapos kailangan may guide din control. pag lumiko ka, Oo. tatamang ka. So yung yellow na yan, Sir Glenn, yan yung gulong natin. No? Yes, oo. Dyan tayo. Pati sa harap. Pati sa harap. Automatic yun. Hindi mo inutusan, Sir Glenn. Talagang lumalabas siya, no? So, yung manibela mo, Sir Glenn, is na-adjust naman ito. Pwedeng Yes, ibaba, oo. pwedeng ihilahin. Telescopic ba siya? Hindi siya nahihila pero up and down. Up and down, Oo, pwede. hindi siya Okay. telescopic. Di ba meron siyang cruise control, Sir Glenn? Di ba meron din siyang adaptive cruise control? So, pagka bumabagal yung sasakyan mo Mabahin sa ko rin harapan, sinasabayan yung speed sa harapan. Yes, adaptive siya. And then, pag naman sa, sa expressway, di ba may guwit-guwit yung daan? Susundan niya yun. O, Lumiligo rin siya na mag-isa. O pagka naka-activate yung, anong tawag doon? Yung Lane assist. lane assist. Yun. Tapos Lane. nag-a-alarm din siya or nagba-vibrate pagka lumalabas ka sa linya. Yes, oo. Meron siyang lane departure warning. Dahil Yes. tagle-lane departure ka nga, bigla siyang gumanon, no? Pero tignan mo, kumokontrol yung manibela niya. Ayun, siya, Ayun na, bumilis. Yan, pag nag-brake ka, mawawala na siya ulit. Mm. So, kailangan activate ulit natin. Yan, naka-activate Ang ulit galing. Testing naman natin sa uneven road. Ayan, lambot ng suspension. So, ito yung stock niya. As is stock suspension, di mo na kailangang mag-upgrade dahil ito pa lang, malambot na. Pero, syempre, malambot yung suspension niya, Sir Glenn. Paano naman yung kinakarga ninyo? Baka naman sobrang lambot, hindi ka na makapagkarga ng marami. Kumusta naman kapag ikaw yung magsasakay? Ano yung na-experience mo na? Meron naman siya ang limit rin lang ang capacity niya. Up to more or less, nasa 800 kilograms din siya. Oh. So, maximum tayo doon. Pagka ganun lang, kaya-kaya naman niya. May time na nag 1 ton pa ako dito or more. Kaya rin naman. Okay. Wala rin problema sa suspension. Di, ibig sabihin, kahit kargaan mo ng mabigat, walang problema. Kahit na gas engine siya, tapos electric pa siya, di, meron naman siyang turbo. Kaya Yes, malakas din yung makina niya. Alright, so nandito tayo ngayon sa KDR Adventure Camp sa off-roading part natin. Nandito tayo sa... napakapit si Sir eh. So far,
Okay naman yung suspension. Kayo ba? Kumusta kayo dyan sa likod? Mukhang hindi naman naaalog masyado yung mga camera. Tama ba? Whoop! So sa lubak-lubak na daan, napaka-importante na magaan ang manibela para mas madali at hindi ka masyado mapagod sa pag-i-steer. Kasi nga, siyempre, may iwas-iwas ka sa malalalim na hukay, gano'n, tapos may mga bato kang iniiwasan. So, pag mabigat ang manibela, mas nakakapagod kasi. Ngayon, eto, daliri lang yung hawak ko, walang kaproblema. Tapos hindi mo naririnig na nahihirapan yung makina. Kung umaandar nga yung makina, kasi hindi ko maramdaman, sir, paano ba malaman kung engine na yung tumatakbo ngayon? Wala siyang indicator? Ito indicator niya. So, nakalabas dito, baterya lang siya. Battery pa lang. Hindi siya nakailaw yung yung makina niya eh. Pero 21%, parang tumaas yata yung baterya. Bumaba ulit siya. Depende sa takbo siguro natin. So Sir Glenn, di ba, sa mostly city mo lang ginagamit ito. May naalala ka ba na pure battery lang yung nagamit mo at gaano kalayo yung na-range niya? As claim ng BYD, it can reach up to 100 kilometers. Pero as tested, umaabot lang talaga siya ng mga 92. Still, mataas pa rin yun, Sir Glenn. 92. Kung daily drive mo, magagamit mo na yun ng mga 2 days. Yung one full charge mo. O nga pala, ang one full charge nito, kung nasa more or less, nasa 39 kilowatts siya, siguro ang one full charge ko nasa 250 pesos lang. 300 pesos, mga ganun, more or less. Na-compute mo pa yan, Sir Glenn? Paano mo na-compute? Pero dahil nga naka-solar ako, nalilibre ngayon ako. Parang free na lang din yun, solar yun eh. Oo, dahil solar. Solar ako sa bahay. Sa bahay at sa shop, sa shop, oo. So pag maganda araw, saksak ko siya. Pag hindi maganda araw, wag muna. Paano yung charger niya, Sir Glenn? Normal na sasaksak lang sa outlet and then, saan dito yung outlet niya sa merong likod? wall charger to, para ka rin nagkakarga ng gas. Pina-plug in mo siyang gano'n. Saan dito sa sasakyan? Sa may kabilang side ng fuel tank. Yung fuel tank nasa left, yung charging port nasa right. Ay, di dalawa yung bukasan niya? Yes, opo. Hindi nalilito yung mga gasoline. Hindi naman kasi walang butas walang butas yun eh. Oo. Socket lang siya. Buti sinabi mo, Sir Glenn. So dito sa kaliwa ko ay fuel. Yes. Sa kanan ay battery. Yes po. Hirap din palang hiramin to, Sir Glenn. Baka bumukas yung electric. Hinahanap yung tank. Hindi ka rin makakapag-gas o makakapag-gas up if hindi nakapatay yung makina. Okay. Hindi bubukas yung fuel lead natin. So dapat naka-turn off yung engine mo. For safety. For safety. Pero paano yun kung gusto mong mag-aircon habang nagkakarga ng gasolina? Hindi pwede. Kailangan patay ka talaga. For safety rin talaga ng BYD. Sa bagay. Kasi Opo. Battery. May battery. So, dapat naka-off talaga. Napaka-importante dun sa city-city. Kasi siyempre pag city, maraming tao sa paligid. Meron din ba siyang yung parang magbe-brake siya pagka may nasense siya, biglang tumawid? Ganun? Yes. Anong tawag doon, Sir Glenn? Predictive collision warning. Meron siyang predictive. Kaya niyang i-predict. Pero at the same time, nagbi-brake din siya mag-isa. Paano yung weather kung gusto kong i-predict yung weather? Sir Glenn, kaya ba niya yun? Hindi niya na kaya. So gusto kong subukan, Sir Glenn, yung, di ba, anti-rollover. Kasi syempre hindi naman natin pwedeng i-try yun. Pero meron siyang ganun, yung parang pagka sobrang gumanon-ganon na yung sasakyan, pipigilan niyang bumali-baliktad yung sasakyan. Meron siyang ganun, Sir Glenn. Yes, as according sa specs, pero hindi ko naman na-try yun. Siyempre, di ba? Hindi natin alam. pag nag-activate, ibig sabihin... Sinabi mo pa lang, kinabahan na ako Kaya nga, Alright mga kamanibela, nakikita nyo ba yung rampa na yan, yung mataas na yan? So, dyan natin susubukan ang hill descent assist at saka yung hill hold control. So, subukan natin ngayon dito. Okay. Maganda yung, yung height ng sasakyan. Alright. So, pepreno ko ngayon. Tignan natin kung aatras ba yung sasakyan. Kasi minsan sa Baguio, traffic eh. Stop and go doon. So, tignan natin kung mag-hold siya. Ay! Nag-hold nga siya. Kasi tignan nyo. Ayun, mga 3 segundo. 2 to 3 seconds naka-hold siya. Ayan Okay, gas naman natin. Ang puwersa niya. Meron tayong Sir Glenn. nakikita dito at least. Oo. Subukan ulit natin. Pepreno tayo. Then release. Ayun, meron kang time para
apakan yung gas kasi lilipat yung paa mo eh. So kitang-kita sa camera, mga kamanibela, Kesa dito na wala Yes. tayong nakikita. oo, kasi nakaangat eh. Ayan na. So ngayon naman, ang susubukan natin ay Hill descent. hill descent. So medyo nakakabato, Sir Glenn, kasi bibitawan ko yung Sige lang. preno. Dapat pupigilan niya yung sasakyan. Ready ka na? Sige, ready? Okay. Ay, Dito. oo Ayan, nga, ito. Sir Glenn. Ano po ito? Pinipigilan niya. At saka yung pagpigil niya, sobrang bagal. Talagang i-assist ka niya. Okay, syempre, ay lalay natin yung paa natin sa brake. So, magbe-brake na ako niyan kasi approaching na tayo sa lupa. Dapat dahan-dahan lang. Tingnan mo, sobrang sub-sub natin, pero hindi Oo nga. sumasayad yung harapan mo. Actually, hindi ko pa na-try to. First time ko doon Di ba nasubukan. nakakatakot siya, Sir Glenn? Medyo kinabahan ako doon, brother. Ako rin eh. Pareho tayo kinabahan doon. First time ko rin to. Pero dahil sa ganda ng sasakyan, na-assist tayo na parang professional tayo. Galing oh. Okay. Ay di nasubukan mo ngayon yung sasakyan mo, Sir Glenn. Kaya nga, first time na-try ko. Capable pala talaga. Oo. Pwede na tayong umakyat sa Everest, Sir Glenn. Ito pala, pagka nag 20% na, kahit na crawling tayo, umu-on na rin yung engine. Ayun oh, nag-red Naka-on na na yung rin. engine. Buti na lang na test drive ko to kasi malayo sa ibang pickup ko nun, yung smoothness nito tsaka yung technology niya. Kasi meron siyang sariling desisyon eh. Ah, yes, oo. Para makatipid ka na hindi maapektuhan yung performance. Yes. Kasi kanina, Sir Glenn, hindi naman yata umaandar yung makina eh. Nung maakyat tayo, di ba? Tingin mo, Umandar siya. umandar ba? Nag-assist na siya kasi kailangan ng additional power. Oh, yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko na malayan na nag-gas siya or nag-electric siya habang may ginagawa tayo doon. Yun nga sabi ko kanina, di ba na ano siya, intelligent siya. Kung kailan mo kailangan, papasok siya. Katulad nito, light off-road lang tayo. Pure electric, di tayo kumukonsumo ng gasolina. Kaya doon siya nagiging matipid. Same with pag nasa heavy traffic ka, electric lang siya. So parang hindi ka nata-traffic. Mag-on lang siya pagka tumakbo ka na sa highway o kaya sa mas maluwag na lugar. Kung tutusin, nasa dalawang mundo ka nga Nakalsada. sa isang sasakyan. Tapos syempre sa maintenance, Sir Glenn, hindi naman ganun kadalas umandar yung engine. Syempre yung time, yung interval ng maintenance is parang mas mahaba. Kasi syempre, di ba, mostly umaandar lang electric kapag nasa city ka eh. Tama. Maintenance niya, ang electric kasi hindi masyado eh. Ang huling binayaran ko, hindi ako nagkakamali sa BYD, is 2005. Para saan? Yung first maintenance niya. Maintenance lang. Pero ang next nun, matagal na sigurado. 1 year. Oh, After a year, once a year lang ito eh. Sigurado for checking lang yun, Sir Glenn, kasi wala naman masisira dito kung tutusin kasi electric lang eh. Sa gas engine lang talaga, pag madalas kang hataw, ganun no? Yung madalas yung change oil mo, yung spark plug, ganun. And siyempre yung brakes, siyempre doon tayo napupudpud. Yung preno daw ng mga hybrid is matagal din kasi nga may regenerative braking siya. Oh, no, parang nag-engine brake, ganun. No? Nag-engine brake siya. Oh, tulad yung kanina. Parang ganun, yan. Tsaka maganda yung gulong na nilagay mo, Sir Glenn. Hindi ito yung stock na gulong, di ba? Hindi rin po ito. Tamang-tama yung nilagay mo. Ready for kahit anong kalsada siya. Pero kumusta yung ingay niya? Hindi naman maingay ang KO2 BFG ng KO2. Sa bagay, BFG Maingay nga pala kang siya. KO2. Medyo maingay yung KM3. Ano to? All-terrain tires? Yes, all-terrain tires. So, susubukan natin ngayon ang arangkada. Sir Glenn, nagpaalam na tayo sa may-ari. So, gagas ko lang. Yes. Ng Full throttle mo. Full throttle. 1, 2, 3. Oh, lakas! Ang bilis! Parang hindi pika, parang kotse yung arangkada nito, Sir Glenn. Bakit ang tahimik niya? Tahimik pa rin. Try mo ulit. Medyo tagalan mo ng konti yun. Kinakabahan ako, Sir Glenn. Kinakabahan ka ba? Okay, 1, 2, 3. Ang bilis! Grabe! Hindi man nag-react sa Sir Glenn. Madalas naman na siguro ginagawa sa Sir Glenn, no? Nasanay na siguro.
Salamat po, Sir Glenn, sa pagtitiwala mo sa amin, hindi lang sa akin, bilang driver mo. And I hope may na-discover ka rin doon sa ginawa natin kanina. Sana hindi po ito yung last. Maraming salamat din sa pagpapa-experience kasi syempre wala pa akong na-drive na ganito. So ngayon ko nalaman na sulit naman pala talaga yung presyo niya. Sure, Sir Reed, kayo pa. Anytime, sabihin mo lang sa akin, nandito lagi ako to help. To help the Manibela. Yun. Pero alam nyo po, parang masarap ipang car camping itong BYD kasi syempre 4-wheel drive siya eh. So pick up din siya. Alam mo, ang pinaka-best nito, Sir Reed. Oh. Actually, nagamit ko na to car camping. Pwede ka magdala ng aircon mo. Kaya nagdadala kami ng Aircon? portable aircon. So yung tent namin ngayon, pina-plug namin dito, naka-aircon ngayon kami. Yes, Sir Glenn, sa bagay, naka-aircon. meron ding aircon to na papower nga niya, yung pa kayang aircon pang camping, Yes, di ba? oo. Oo nga, So, good idea. may aircon, pwede ka rin magdala ng coffee maker mo. So may coffee din kami doon, may coffee machine kami. Yun ang kinaganda nito when it comes to car camping. Kasi So, meron siyang, kumbaga meron kang portable generator na Wow. dala. Ito na yon. Ang laki ng generator Ang laki. natin. Na hindi na ubusan. Dunamis generator. Dunamis. So, maaasahan ba namin na next time is makakasama ka namin mag-car camping? Sigurado. Ayun oh. May aircon pa tayong dala. Yun, abangan nyo naman po mga kamanibela ang ating car camping review nitong BYD Shark ni Sir Glenn. Pero teka, okay ba sa inyo ang naging performance nitong electrified pickup truck? Comment down below. Para sa iba pang vehicle reviews, i-follow ang social media accounts ng Manibela TV at mag-subscribe sa Manibela YouTube channel at i-click ang bell button para lagi kang updated sa ating upload. Tandaan! Mata sa kalsada, kamay sa Manibela.